Napakabilis nga ng panahon at eto nga yung baby love namin ay napakakulit na. Hello world, nabuhay! 15 months old na nga itong aming baby love at hindi pa rin siya naaawat sa breast milk. Tingnan nyo naman, para na akong sinusungay kapag hindi ko talaga siya mapagbigyan. Kala ko nga maaawat ko na siya nung ilang araw akong nawala pero ganun pa rin. Aside nga sa hindi ko mapapatigil sa pagpe-breastfeed itong aming baby love, ay hindi ko rin mapigilan yung kanyang pagkakalat. Ayan nga't pinapagalitan ko at nakakaintindi na talaga siya. Pero alam niya na rin yung power of crying dahil kapag umiyak siya, alam niya rin na titigil na yung mami niya kakagalit. Isa rin sa mga struggles ko ay ang pagpapatulog nitong aming baby love. Dahil kapag nakatulog na siya ng isang beses sa umaga, naku po, sa hapon hindi mo na talaga siya mapapatulog. Mas nauna pa nga akong nakatulog niyan kaysa sa kanya, Diyos ko. Anyways, dahil inatay na naman tayo ngayon, syempre ako na naman yung nagluluto palagi. At eto nga, para sa dinner namin ay nag-isalama ako nitong mga gulay pero parang pinakbet na rin siya. Ang kaibahan nga lang ay hindi ako naglalagay ng alamang dahil alam ko nakakain yung aming baby love at natatakot ako na baka allergy siya. Hindi ko na nga ituturo sa inyo kung paano ko yan niluto dahil napaka-basic lang naman yan. At sabi ko nga dahil back to inatay moments na naman tayo kapag wala yung ating daddy love, ay nako, kung ano lang talaga yung kaya kong lutuin, yun talaga ang makakain ng mga anak ko. Kaya naman mas maganda talaga sa akin na gumagawa ko ng menu plan for the week kasi hindi na ako nag-iisip at hindi na ako nahihirapan kung ano yung lulutuin ko kada meal. If nakikita nyo nga yung aking mga previous vlogs, ay gumawa talaga ako ng menu plan dahil kapag umaga, mahirap talaga para sa ating mga nanay na mag-isip kung ano yung babaunin at kung ano yung kakainin ng mga anakis. At nasabi ko rin na kapag meron tayong menu plan, alam na natin kung ano yung ating i-grocery at ipamamalengke. So talagang nakakatipid tayo sa oras pati na rin sa budget. Anyways, dito nga tayo muna sa aking niluluto. Pagkatapos ko mapalambot yung ating kalabasa at yung ating sitaw at ampalaya ay sinunod ko naman itong ibang mga gulay. And after that, syempre ready to serve na. Pagkatapos nga niyan ay sinunod ko namang ginawa itong ating lumpiang Shanghai para kinabukasan ay pambaon na rin ng aking mga anakis. Anyways, ang hinalo-halo ko lang lamang pala dyan ay yung ating ground chicken, pepper, asin, konting toyo at naglagay din pala ako dyan ng red at saka green bell pepper. At kung meron kayong dried rosemary ay pwede din kayong maglagay para mabango siya. At ayan na nga, after a while, ready to balot-balot na tayo. Good for 35 pieces lang pala yung ginawa ko and tamang-tama lang yan for our breakfast and pambaon ng mga bata. Minsan sarap talagang kumain ng lumpiang Shanghai kaso medyo matrabaho nga lang siya kaya buti na lang. Hindi pa nagmumuryat yung aking baby love at hindi pa inaantok kaya dali-dali ko talagang ginawa to. Pagkatapos ko ang balutin, tamang-tama naman na yung aking panganay ay nag-crave at gusto na talagang kumain kaya di ko pa natapos balutin lahat ay nagluto na kaagad siya. Anyways guys, maraming salamat sa panunood. Hope to see you again. Bye and God bless!